Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno. Ang galing ng pagka-research niya. Ito pa lang sina Sara Diskaya at Curly Diskaya ay kabilang sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. Nanumpa sila na member ng partido bago yung election ng May 12. Nanumpa sila member ng Partido Federal. Ito, sabi ni Teo Moreno, why do we go back to 2016 to 2022 if this is the truth? Kasi sinasabi ni Congressman Joel Chua na ang problema sa flood control scam nagsimula daw panahon ni PRRD. Yun ang iginigiit ni Congressman Chua. Ito ngayon nandyan yung litrato ng mag-asawa nanumpa sa Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas. Title sa balita, basahin natin mamaya. Partido ni Pangulong Marcos pinanumpa pambatong alkalde sa Pasig. Yan, Diskaya couple, nanumpa. Tapos, sa isa pang balita sa Inquirer.net, sa Benguet naman ito, yung useless project. Contractor behind useless Benguet project is Marcos, political ally. Yun naman yung 3K Rock Engineering ni Kuyong. Pangalan nito. Francis Kuyong. Yung sa Cannon Road, kapartido niya. Ano ba? So ito, yung pagpanumpa ni na Sara and Curly Diskaya sa Partido Federal. Balita sa Philippine Star by Mayor Lyson, Philippine Star ngayon, August 31, 2024. Ito, bago yung filing ng Certificate of Candidacy. Tiyak na mapapalaban umano si Mayor Vico Soto sa darating na 2025 midterm election matapos manumpa bilang membro ng Partido Federal ng Pilipinas ang tinatawag nitong winnable mayoralty bet sa Pasig City. Ilang linggo bago ang filing of Certificate of Candidacy sa October 2024 ay ipinahiwatig ng Administration Party na Partido Federal Pilipinas ang kahandahan nitong tapatan ang kasalukuyang alkalde ng Pasig City na tumakbo sa ikatlong at huli niyang termino. Pinangalanan ni Partido Federal Secretary General Tom Lantion ang kilalang lead advocate ng Charity Works. Wow! Tumutulong ko sa Pasig na si Sara Rowena Diskaya bilang potensyal na pambangga sa reeleksyonistang alkalde. Si Diskaya, mas kilala sa tawag na Ate Sara, ay nanumpa bilang opisyal na miyembro ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ba? Member pa ba siya? O itiniwalag na ba? Tahimik kayo eh. Mabuti na lang at nare-research ni Teo Moreno at ngayon na bibisto. Kasama niyang nag-take out kay retired General Lantion ang kanyang asawang si Curly at mga community leader na kanilang kabalikat sa paghatid ng tulong sa mga kabarangay, particular na sa mga maralitang taga-lungsod. Ayon kay Secretary General Lantion ay wala pang katunayan. Ayon sa nasabing opisyal ng Partido Federal ay ang St. Gerard Charity Foundation. Yung St. Gerard, yung construction na kinikisyon. May mga ghost o substandard project. May foundation na pinamamahalaan ng pamilya Diskaya ang kinikilala ng maraming Pasigueños na panibagong City Hall dahil sa iba't ibang tulong pang edukasyon at ayudang medikal na ibinabagi sa mga nangangailangan. Wala pong problema yung pagtulong. Maganda yung tumulong. Ang tanong, saan galing yung pera na itinutulong ninyo? Pinaghirapan nyo ba? O alam nyo na. Huwag na nating Kasi grabe, yung more than
bago ano pa nung Ondoy 2009, kwininto ni Sara Diskaya, nangungutang pa lang siya ng 5-6. Sumuong siya sa Bagyo Ondoy, nabaha siya, umiiyak, walang patutunguhan. Kaya lang, biglang nagbago ng lahat nung pumasok sila sa DPWH. And then the rest is history. Dahil pasalamat tayo kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez. Nalaman natin 40 cars ang sabi nila pati kumpanya. Kaya lang 28 of them are luxury. Rolls Royce. Grabe. Mercedes-Benz, Range Rover, Jaguar. Ay, nakakalula. 20 million pesos sangkot silang. Samantalang ang na maraming kababayan natin isang kahig, isang tuka. Yung tinutulungan nating Talandig tribe sa Bukidnon, 200 pesos per day lang ang sweldo nila magtrabaho sa farm. 8 hours. 200 pesos. Happy na sila doon. Samantalang itong mga contractors, billions. Nako, yung luxury cars nila pala na nalaman, may dokumento si Ted Filon. Dumating ang mga luxury cars, dumating sa Batangas, ang nakadeclare karni ng baka. Yung pala ang laman, luxury cars, pinirmahan ng isang custom officer. At mabuti na lang, marunong itong mga staff, investigative journalist ni Ted Filon, nalaman. Kaya, ayun, in-interview niya si Customs Commissioner Nepomuceno at first time na malaman ni Commissioner Nepomuceno na gano'n at nangako na i-imbestigahan. Merisi Gaba, there will always be a day of reckoning. Kailan balik tayo sa isyo. Partido Federal. Anyway, karamihan ng Partido Federal talunan sa senatorial, Pacquiao, Abalos, Tolentino, Diretso Inidoro. Kaya dito rin sa mga mayoral, mga nila, wala, ang hina ng mga kandidato ng Pangulo. Mahina, kasi mahina rin ang leader nila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee.